Evening. Oh, good evening. Kumusta? Okay naman. Kumusta abroad? Hmm, ito, nagbubumbahan. Bumbahan dito Tagal na sa kayo sa amin. abroad? Matagal na kayo dyan sa abroad? Medyo matagal-tagal na rin, sir. Hmm. Galing din ako ng Kuwait last 2019. Mhm. Ilan? Ah, nag- hindi ka na bumalik doon sa Kuwait? Inabot ng pandemic. Oo nga eh. Hirap pag ano noon. Oo. Ako rin sa ano noon, ganan sa Pilipinas. Pero hindi na kami natuloy Nagkasama kayo sa Pilipinas? sa Pangasinan, sir. Mga tarim. Pangasinan. Oo. Oh, parang ka na po. Ah, Pangasinan. Magkalapit lang kayo, Pampanga, probinsya ko. saan? Pampanga. Saan ang probinsya niyo, sir? Pampanga. Sa Pampanga. Okay. Hmm. Mhm. Ilang taon Pero na saan kayo? ka ngayon? Nandito na ako, nakatira na ako. Dito na ako sa Quezon City, 1980s pa. Okay. Sa 61 na. 61 ko na, sir. Di, Mag-62 pension sa na. September. Ikaw? 59 na ako. Mag-60 na rin ako sa next year. Okay. Pwedeng mamaya na tayo mag-usap. Tinatawag ako ng amo ko. Sabihin kay DJ. Sige Sir lang. DJ, tinatawag ako ng amo ko. Saglit lang, ha? Takot ulit. Ano po ma'am? Hindi. Tinatawag po kayo? Saglit lang. 61 na ito si madam, nasa Lebanon pa, no? Tingnan natin ngayon yung alamin natin, no? O anong rason ba't hanggang ngayon nasa abroad pa siya? Kasi may kilala ho ako, 24 years old pa lang, nag-abroad na eh. Tapos 65 nasa abroad pa hanggang ngayon. Kasi nagpaaral ang mga anak niya. Hanggang sa pati na mga apo. Tapos natuyot na. Natuyot na. Babalik pa ho kaya yun si madam? Baka mukhang nagluluto pa ho kasi. 61 si Madam Maria, no? Ikaw ho, sir, ilang taon po kayo, sir? 59. 59. Okay lang po sa iyo yung edad ni madam? Ilang taon? Itigap Okay ninyo? naman. Okay naman. Yan, bumalik. Bumalik na. Ma'am, anong rason, ma'am? Ba't ho 61 nasa Lebanon pa ho kayo? Dito pa, sir, ang oras namin. 3:30 ng hapon. Opo. So, anong rason, ma'am? Ba't ho tuloy-tuloy pa rin? Nag-abroad pa rin ho kayo? 61 ka na? Habang kaya pa naman, sir, trabaho. Hirap din ang buhay sa Pilipinas. May pinapaaral pa ho ba kayo? Wala na, tapos na, sir. 3 ang anak ko. May asawa na ng 2. Yung isa, tapos ng kurso niya rin. Times that. Ayun no, si sir, kausapin niyo po ma'am. Tanungin niyo po. Okay, sir. Amo niya dumaan. Mga amo ko kasi. Sabi nila. Buti sa tuwan ka na nandun ka ba? Malakas ka sa amo mo. Malakas ka sa amo mo. Kasi 61 ka na eh. Oo. Marunong pa naman magtrabaho. Kaya nga, pag gusto ka ng amo, walang age limit yan. Pero 60 lang kasi ang mga skilled kagaya natin, mga 60 lang.
Pero pag gusto ko ng amo, dyan ka pa rin. Oo. Oo, tagal ko na rin dito sa kanila kasi alam nila ang trabaho ko ba. Ah, Ikaw, anong mo dyan sa Pilipinas? ano, Anong trabaho? trabaho? Anong hanap buhay natin? Anong, Ako? ah, Taga-deliver ng tubig. okay. Ilan ang anak mo? Anak? Isa lang yung naging anak ko sa tunay kong asawa. Oo, bakit may pangalawa na? Meron naman. May pangatlo pa nga yata, pang-apat, pang-lima, parang gano'n. Kasi lagi ako sa abroad. 1992, nag-abroad na rin ako. Ano po nangyari, sir? Nakailang asawa po? 2019. Ilang bisis po kayo nag-asawa, sir? Oo. Hindi naman nag-asawa eh. Kumbaga, nakakarelasyon lang naman. Ganon. Ilan po anak lahat ninyo, sir? Sa una, isa. Tapos, pangalawa, isa. Mhm. Diba yan? Dalawa yata. Tapos, pangatlo, isa. Pang-apat, isa. Pang-lima, isa. Oo. Mga gano'n. Pang-anim yata, may pang-anim pa. So 5 Pero po. nagbibigay naman ako ng sustento. Hindi naman ako yung... 5 po lahat. 5 po. Nawala. Nawala na siya, ma'am. Teka lang. Hindi ko nawala. Sa una niyang asawa, yun pong pinakasalan niya siguro, ibig niya sabihin, meron po siyang isang anak. Pero after po noon, 4 na bisis pa po siya nag-asawa. No? Na may tagi-isang anak. Aba, Tige-isa. hindi niya masabing asawa siguro, sama-sama lang. Yun po yung gusto niyang tawag doon eh. Nagsama lang sila, nag-live-in. Okay. Ay, hindi na bumalik si sir. Mabanyo po muna, ma'am. Tatawagan po natin ulit na. Sige, sir. Hmm. Okay. Sir, thank you. Siguro maganda yung tubig ni sir, kaya may alkaline plus vitamin C yung tubig niyang dinideliver. Kaya naka-5, no? Ayun, ma'am. Okay. So ibig sabihin pang-anim na po talaga kayo nito, ma'am, no? Pang-anim na ho kayo. Pang-anim na. Aba. Hindi, alam mo naman kasi minsan kasi sa abroad. Eh. Magtanong ka man, bakit dumami? Ayaw magtanong. Di na pagtanitan mo, ma. Sabi ko, magtanong ka. Ikaw. Di wala kang Ikaw, kinakasama isa lang- ngayon, sir. Wala. Nasaan yung mga anak mo sa kanila, yung mga asawa mo? Saan na ba? Yung panganay ko, nasa US na siguro yun. Pangalawa, nandito lang sa Pilipinas. Hindi, wala akong kasama sa bahay. Pero pumupunta sila, ganun. Puntahan ako, pasyon sa kanila, in-invite nila ako, kaya lang minsan di ako nakakapunta. Okay naman. Ilang taon ka na pala, sir? 59? Panganay. So, panganay ako ng 2 taon. tatlong taon. Kung ako 67 na to. Mag-62 na sa September. Wala naging asawa mo isa lang. Oo. Hindi ka nagka-boyfriend? Hindi. Kasi 1989, hiwalay na ako sa asawa. Dami kasi. Dami kasi mga sinungaling, walang walang totoo.
Kaya, Ako, kaya sinubukan ko dito tumali kay Sir Reggie ba? Baka sakali. sa abroad, maraming sinungaling. Abroad, Dyan sa inyo, ma'am, dyan sa Lebanon, hindi po kayo nakahanap. meron yan sa abroad. Ay, wala. 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 Wala dyan. Wala, sir. Nagkaanak ako sa sa Saudi, Riyadh dati. 1996, Pilipina. Pilipina, oo. Kaya nasaan siya? lang, Doon. hindi, nakilala ko siya noon kasi naghiwalay kami nung asawa ko 1989. Humiwalay pala ako sa asawa ko 1989. Nag-abroad ako 1992. Nakilala ko yung babae 1994 siguro, 93. Tapos nagkaroon kami ng kasi malakas ako sa amin nung nasa Saudi ko. So, Ay, nagkaroon ako ng asawa doon. Ang Mm. problema, nakulong ako. Ayun lang. Ba't nakulong, sir? Nakulong ako, nag-asawa Ang siya ng dahilan, ibang lahi. Nag-asawa siya ng Turkey, pero may anak kami. Nag-asawa siya ng Turkey nung nakakulong ako. Ba't ho kayo nakulong, sir? Mm. Pwede ba sabihin yung kaso? Oo naman. Naging freelancer kasi ako sa Saudi. So, gumawa ako ng alak. Okay. Ay, nahuli ako yung iblahi kasi may utang sa akin, sinisingil siya. Siguro galit. Sinumbong ka. Tumawag ng tawa. Paghatid ko ng alak sa kanya, dinampot na ako. Kasama ko yung anak ko noon. 6 months yung anak ko nung makulong ako eh. Ano po yung ginagawa niyong alak? Anong ginagawa niyo, sir? Mga grapes lang, prutas, gano'n? Yung yeast, binababad na may asin, may asukal pala, yeast at saka asukal. Tapos may ubas din, pampasarap. Tapos ini-steam ko yun. Yung binibenta ko. Alak. Nasintensyahan ako ng 2 years and a half, tapos 280 lasses. Tapos So, pinadeport. kumbaga, naparulan ako nung 6 months na ako nakulong, pero yung 280 classes, napalo lahat sa akin yun. After naman nung makauwi na ako, 1997, nag-apply ako uli na Saudi. Sabi nung asawa ko, hindi na daw ako makakabalik, pero nakabalik ako. Tapos kinuha ko yung anak ko, umuwi ako uli, tapos nag-Dubai na lang ako. Nakuha ko yung bata, kinuha ko talaga, hindi ako pumayag, kasi nag-asawa siya eh. Nakuha ko yung anak ko. Buti na iuwi mo yung bata, no? May mga papel. Meron sir. At saka yung mga naging amo kasi, may mga may mga tungkulin, kaya nalapitan ko. Kaya nakabalik ako, nawalan yung ako, nakabalik ako. Tapos kinuha ko yung anak ko sa kanya, ayaw nga niyang ibigay, kaso may asawa siya. Pinilit kong kinuha, kinausap ko yung amo niya, tapos inatat sa visa ko yung anak ko, dinala sa Riyadh, uwi ng Pilipinas. Tapos abroad na naman ulit. Dubai na naman. Talaga. Yung, Dami ang broda na. Tapos, hindi ako tumingin 2019. ano ginawa niyo sa Dubai, sir? Nung doon na kayo? Dubai, heavy equipment operator ako sir. Hanggang 2006. Tapos nag-resign ako. Nag-apply na naman ako, nakapunta ako sa Caledonia, yung French colony. Tapos nagka-girlfriend din ako doon. Kaso yung kumbaga, di rin sinuwerte kasi nga lagi ako sa abroad eh. Tapos pag uwi ko, nakipag-hiwalay na ako. Nagsama kami nung asawa ko 2009. Nagkita kami sa Pilipinas ng asawa after 20 years. Nag-Dubai pala ako ulit. Bumalik ako ng Dubai 2009. Nung Undoy, nandun ako 2009. Tapos pinauwi ako nung asawa ko original. Magsasama kami uli. So pumayag ako kasi kinausap niya yung ate ko sa Dubai na okay daw. Sige, pumayag ako, umuwi dito sa Pilipinas. Nagsama kami ng 1 year, 2010
Humiwalay na naman ako sa kanya. Medyo may pera na kasi siya eh. Kumbaga, hindi na okay yung namin, iba na yung ugali niya kaysa doon sa dati. Kumbaga, nung una, mabait siya, wala kang masabi sa ugali niya. Kumbaga, naghiwalay lang kami noon dahil sa hindi ko gusto ng pamilya ba. Parang, kasi tricycle driver ako noon eh. So parang hindi, kahit na naikasal ako, parang di pa rin sila komportable sa akin. Kaya humiwalay ako. Tapos ang ginawa ko nung makipaghiwalay ako ulit sa kanya 2010, 2011, nag-abroad na naman ako ng Kuwait. 9 years naman ako doon. Every treatment din ang trabaho ko. Yun yung, kaya magulo yung kwan. Pero overall, sir, 5 po yung anak ninyo. Magkasama po ba lahat yung mga anak mo ngayon? Hindi. Napag-meet ko naman yan eh, kasi pag nagbigay ako sa isa, lahat yan eh. Nagbibigay ako sa pinakapanganay ko, tapos bibigay niya yung mga kapatid niya, para nga mag-meet sila. Kaso nagalit yung mami niya na bakit ko daw inaalila yung anak ko sa kanya, inuutusan ko. So natigil yun. Kasi pag nagbigay ako sa isa, lahat para parehas. Hindi ako nagkuko na kung sino-sino lang. Basta ako nagbibigay ako. Nang pag-convert po kayo, sir, Muslim po kayo? Nung time na nakulong ako, na nagbalik Islam ako, kaso hindi ko nawala yung tihada ko kasi kaya hindi ko na na-continue yung. Kaya natanggal lahat yung kuwang ko kasi may nag-sponsor sa akin dahil nakita nila na okay naman yung Performance. pag-Islam ko. Kumbaga, nagustuhan nila yung kuwang ko. Hindi kagaya ng iba minsan kasi ginagamit lang. Pero ako talaga, lahat ginawa ko yung kanila. Sumunod talaga ako lahat. Kaya may nag-sponsor sa akin. Kaya tinanggal nila yung kaso ko sa Saudi. Nakabalik ako. Bumalik lang ako doon. Nagtrabaho ako. Tapos mga 6 months lang, kinausap ko yung amo ko. Nagustuhan yung trabaho ko. Sabi ko, may anak ako sa Riyadh. Kasi sa Damam ako eh. So malayo yung Riyadh. Hindi ka pwede pumunta ng Riyadh. Wala kang waraga ng amo. Hindi ka gaya ngayon pwede na. Noon kasi, mga 1990s, pag pupunta ng Riyadh o Jeddah, kailangan may waraga ka ng amo mo. So yung amo ko kasi nagustuhan din ako. Yung sa trabaho, ganun. So yung sinabi ko na may anak ako sa Riyadh, bigyan niya ako ng 15 days para makuha ko yung anak. Ganun. Tapos, nung inuwi ko na, nasasandaman na kami ng anak ko, gusto na, pinauwi ng amo ko yung anak ko sa Pilipinas. Ang problema, hindi na ako nakabalik. Kasi wala rin mag-aalaga sa kanya. Kasi baka kunin siya ng pamilya nung naging asawa ko dahil alam nila yung lugar ko eh. Tinatago-tago ko yung bata. Yun. Pero lahat po yun, sir, Pinay po yung naging asawa mo, ha? Oo. Pinay, okay. Hindi naman. Sa Dubai, nag-open ako ng Turkey National. Mabuti hindi po kayo nagkaanak. Hindi. Kasi medyo chubby siya eh. So, ewan ko. At saka hindi niya alam kasi na kasal ako. Yung nagpakilala kasi sa akin sa kanya, hindi niya sinabing kasal ako, kaya subo na ako. Kaya nag-resign nga ako sa Dubai. Kasi parang iba na yung kwan sa akin. Gusto niya uwi ng Pilipinas, papakasal ka. Kasal na ako. Yung katulong niya kasi ang nagpakilala sa akin. Ang problema, ang pakilala niya, wala ako asawa. So, natubo ako sa ganun. Kaya pinanindigan ko na lang. Kaya ginawa ko medyo nag-resign na lang ako sa Dubai. Para makalayo doon, makaalis doon. Pamulog si mama.
Dami. Isipin niyo, Diyos me. 20 years na magkahiwalay ng original kong asawa, bumalik siya sa akin, nakipagbalikan siya. Kasi daw wala siyang sa 20 years niya, may mga naging karelasyon naman siya, iba daw yung ugali ko sa mga karelasyon niya. Ang problema nga, nagkaroon na siya ng pera kasi negosyante na siya eh. Ginawa niya akong executive advisor niya sa negosyo niya. So, hindi ko masyadong yung ugali kasi nag-iba eh. Iba pala yung nagkapera ng malaki yung tao. Parang iba na yung kanya. So, sinisisi niya ako. Ba't daw ang dami kong anak? Siyempre, sabi ko sa kanya, eh, hiwala naman tayo kung mangyari yun eh. 1989 kami naghiwalay, nagkaanak ako 1991 na. So, 2 years na kaming hiwalay bago ako nagkaanak. So, tinanggap niya yung, alam naman niya na marami akong anak, pero tinanggap niya ako. Ang problema, minsan, pagka mainit ang ulo niya, nasusumbat niya. So, yun ang ayaw na ayaw ko, yung susumbatan mo ko. Kasi tinanggap mo ko, alam mo naman, di ko naman nilihim sa kanya. Nakikita naman niya. Kasi pagtabi lang kami halos dito ng bahay. Mimit kami niya. So, yun ang ayaw ko. Minsan, sabihin ko sa kanya, nangihingi ng pera yung anak ko. Siyempre, sa trabaho, wala ako sahod. So, may anak ako lumalapit sa akin. Siyempre, mo mathematician, anak mo. So, ilalapit ko sa kanya. Nagagalit siya minsan sa akin na, anak-anak ka kasi, gaganon siya. So, parang sabi ko sa kanya, siguro, sauran mo ako ng 50,000. Yung 50,000, 30,000 sa'yo, yung 20,000 doon sa mga anak sa iba. Di ba? Kailangan pabigyan ko rin sila eh. So, ay, ganun ang nangyayari. Kaya nakipaghiwalay ako, nag-abroad ako uli. Mabigyan ko yung iba kong anak. Kaysa naman na, okay, maganda nga buhay mo, paano naman yung mga anak kong iba? So, hindi ko mabibigyan. Siyempre, yung So, ilang bahay taon? ko, yung, sino? Sinong taon? Ilang taon na ang bunso mo? Ang taon na yung bunso ko, sino ba bunso? Hirap kasi magsalita. Bunso ko, anong gusto mo? Bunso. 1990, 19, pinanganak eh. Ang taon na ba yun? 1996. Wala 30 years. 30 years na. Ay, 30 years may old na asawa pala. na. Hindi, may asawa na sir. Wala pa naman siyang asawa, pero may kasama siyang magdadalawa na yung anak nila. Okay naman sila. Bait naman yung girlfriend niya. Tsaka siyempre, pinapayuhan ko rin yung hindi naman ako kagaya ng iba na alam ko naman yung mali ko, alam ko naman yung tama. Saka wala namang kumayaw sa aking babae. Kahit na nagkaroon ako ng maraming karelasyon, wala naman babae sa akin yung humiwalay na may third party. Wala namang ganun kasi minsan ugali. Pag ako minura mo at pinita mo, maghihiwalay tayo. Kasi dapat tanungin mo, kausapin mo kung anong problema. Pwede naman natin pag-usapan. Hindi yung sisigawan mo ko. Pagkakaroon, hindi ka ng sorry. So, wala yun eh. Damage na yun. Diba? Parang, hindi naman parang paghihiwalay namin kahit yung una kong asawa. Maayos kami nagsasama ng asawa ko. Kahit yung mga kapitbahay namin, nagulat na lang sila nung hiwalay na kami. Kasi wala silang narinig sa akin, wala silang nakita, hindi maganda. Kaya nagtataka sila, bakit kami naghiwalay, tinatanong na anong problema. Wala silang makita problema. Ayoko sabihin yung tunay na problema. Kumbaga, sinakripisyo ko yung sarili ko. Pinagtakpan ko yung iba para wala nang madamay. Ako na lang ang lumayo. Parang ganun. Pero yung away kamo, hindi ako nakipag-away sa babae. Never ako nakipag-away. Kaya kahit sa kanila, pwede kong harapin, pwede kong makita, pwede kong kausapin. Kasi wala akong atraso ba. Hindi ako nagalit sila inaway. Kahit yung
Yung naging asawa ko sa Saudi, nagkita kami noon. Alam ko may asawa siya, dalawa. Kinuha ko lang yung wedding ring ko sa kanya. Yun lang. Kinuha ko lang yung... Hindi ako nag-alit sa kanya. Wedding ring. Yung wedding ring lang kinuha ko. Nakita ko suot niya eh. Kaya ako pumili, sabi ko, akin na yan. Kasi may asawa na siya eh. Sayang din, may isang laring pag-uwi ng Pilipinas. Pero nag-try pa rin siya na nung umuwi siya ng Pilipinas, nag-meet kami. Kaya lang ayaw ko na sa kanya talaga. Kumbaga, wala na akong pakiramdam ba. Nagsama pa rin kami kasi gusto niya magsama kami. Pero nung magsama kami, naramdaman niyang wala na. Sabi niya, tinanggap na namin na talagang hindi na pwede. Wala nang feelings eh. Pero di ako galit, kaya lang wala na akong feelings sa kanya. Tinanong ko nga siya eh, ano bang meron silang wala ako eh. Kasi si Sarian yan eh. Nung anak yan, si Sarian yan, 6 na buwan ko rin naalagaan yan. Papunta sa CR. Kasi may edad na siya eh, 38 years old siya. Ako, 27, 28 ako noon. Ano siya, menopause baby na yun, tapos si Sarian pa. So, kung siya talaga, kailangan mo siya talagang alagaan, alalayan, lahat. Kaya nung makulong ako, nagulat ako sa kanya, bakit nagawa niya sa akin yun? Buti nung nakakulong ako, merong nakulong na Pilipino na nagsabi sa akin, yung may sasakyan kasi ako doon, nakita daw niya, may ibang lahi ang driver. Tapos may Pilipina, 3, may batang maliit. Sabi ko, baka anak ko yun. Ayun na nga, nagtotoo yun. Kaya doon ko nalaman na may asawa na siya nung nakakulong ako. Kaya nung nakulong ko, hindi ko na siya hinarap. Pag dumadalaw siya, hindi ko na siya kinakausap. Nagkuhan ako, 3 buwan ako hindi nakakain no. Nag-42 kilos ako. Hindi ka Kasi kumakain. na-stress ako siyempre. Grabe yung dinanas mo, wala ka nung nasa ibang bansa ka, nakakulong ka. Sabi nga sa kanya, kung ang kaso ko sana, babae, okay lang. Kasi ang kaso ko kasi, gumawa ako ng pera. Gusto ko kasi magkaroon kami ng perang malaki, uuwi na kami. Kasi matanda na rin siya eh. Para mag-negosyo na lang kami sa Pilipinas. Parang yun ang plano ko, kaya gumawa ako ng iligan. Kasi freelancer ako eh. Yung amo ko, nirelease niya ako. Tapos gumagawa ako ng trabaho pa ako sa kanya. Kumbaga, marami ako sideline. Ang problema, yun nga, sa huli pag sabi nga nung humuli sa akin, may asawa ka, may anak ka, hindi ba inisip yun? Wala na, huli na. Parang, Uy, naubusan na yata ng data. Hop, pag naputol yan. mamuta ka, galit sa anak. Pero yung mga police, good ka pa sa police eh. Pero sa mga mutawa, ayaw talaga nila yun. Uy. Ayaw na. Oh, ayaw na. Nawala na, sir. Nawala na ho siya, no? Pero connected na po kayo niyan dito, ma'am, no? Pag nakaka-online na ho siya ulit, no, pwede kanya i-chat, pwede kanya tawagan. Ganun na rin po kayo. Pwede mo siyang i-chat o tawagan. Okay, sir. No, kasi, sige no? May... Ayun, bumalik pa ho, no? Bali, connected na po kayo dito. Tuloy-tuloy nyo lang sa off-cam pag-uusap ninyo kasi kinakapos na rin tayo ng oras. No, tuloy-tuloy lang po kayo, ha? Maraming salamat. Okay. Salamat din, sir. Grabe ang kwento ni Sir, no?